Samantala ngayon pong araw nakatakdang magsumite ng rekomendasyon ng Development Budget Coordination Committee kay Pangulong Bongbong Marcos kaugnay sa posibleng suspensyon o pagbawa sa fuel excise tax. Habang wala pang suspensyon, patuloy ang kalbaryo ng mga mamamayan ngayong ipinatupad ang panibagong mega oil price hike. May unang balita si Salima Refrat. Sa ikalimang sunod na round ng mega oil price hike, hanggang 19 pesos and 80 centavos kada litro ang taas sa presyo ng diesel. Hanggang 5 pesos and 90 centavos kada litro naman para sa gasolina. Ang kerosene hanggang 9 pesos and 10 centavos kada litro ang itataas. Ang presyo ng pinakamahal na diesel sa NCR papalo na sa mahigit 170 pesos per liter. Ang pinakamahal na gasolina sa NCR aabot na sa halos 120 pesos kada litro. Ang pinakamahal na kerosene aabot na sa 178 pesos per liter. Kaya maraming tsupera nangangamba sa patuloy na paglobo ng mga presyo ng petrolyo. Ngayon na ang mahirap eh. Ano na yung hanap buhay namin, di na kami makapag-boundary rin yan. Ito, pang diesel lang to talaga isang ikot. So ang mangyayari sa amin bilang isang jeepney driver, kung babiyahe kami or hindi, ganun na lang ang mangyayari. Nagbabalak naman ang isang samahan ng mga transport driver at operator sa bansa na magpatupad ng malawakang transport holiday. Yung holiday po, dahil wala na pong kinikita, titigil na po, wala nang bibiyahe dahil nga wala na pong ang kinikita. Maaari raw umabot sa milyong-milyong pampublikong sasakyan sa buong bansa ang lumahok dito. Kabilang dyan ang mga jeep, bus, UV Express, tricycle, truck at motorcycle taxi. Kaya kami ngayon maghahanap ng trabaho kahit kalpintero, magtulak ng kariton, magtinda ng gulay, isda, papasukin na namin. Dahil hirap na po lahat ng public transport sa buong Pilipinas. Ang driver-operator na si Artemio ngayon pa lang hindi na bumabiyahe. Kaya sana ang solusyon siguro tataasan po natin na pamasahe. Kasi kung magtataas ang diesel, ang aming kinikita pupunta lang sa gasolinahan. Sa Tuguegarao City, may isang gasolinahan na limitado sa 3,000 pesos ang pwedeng ipangarga kada sasakyan. Ayon sa namamahala rito, ito'y para maiwasan ang pag-hoard ng mga petrolyo. Ayon sa Malacanang, nakipagpulong na si Pangulong Bongbong Marcos sa Development Budget Coordination Committee. Kasama na po rito ang measures on fuel excise taxes nito pong nakaraang Holy Week. At nag-formulate na po sila ng kanilang rekomendasyon. Nakatakda ulit makipagpulong ang DBCC kasama ang Pangulo para isumite ang kanilang mga rekomendasyon. Sa ilalim ng RA 12316, may kapangyarihan ng Pangulo na pansamantalang bawasan o tanggalin ang excise tax. Pero posibleng sa susunod na linggo pa ito maipatupad dahil 15 araw ang kailangang lumipas bago ito maging ganap na batas. Ano pa bang hinihintay ng Malacanang? Ang hinihintay lang naman natin is a temporary relief. Ang nais lang ng taong bayan, simple. Nagmamahal ang kabuhayan namin dahil sa petroleum. Pababain nyo yan, and the best step is tanggalin muna, temporarily, yung buwis. Ayon kay Senate President Pro Tempore Senador Ping Lacson, matagal pa bago maramdaman yan ng mga Pilipino. April 12 magiging effective yung batas. So starting April 12, imamonitor nila. Dahil lang nasa batas 1 month, May 12 pa lang sila pwedeng mag-meet yung DBCC para gumawa ng rekomendasyon. So baka Hunyo na ito maramdaman ng ating mga kababayan. Inaasahan makakadulot ng konting ginhawa ang hinihintay na pagtatanggal o suspensyon ng excise tax. 6 na piso maaring mawala sa diesel at 10 piso naman sa gasolina. Ito ang unang balita sa Lima Refran para sa GMA News.